Hinahanap ng mga otoridad ang isang lalaki na nagwala at nanghampas daw ng mga empleyado ng isang bakery sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Bago ang pagwawala, nahuli ang lalaki na may hinahabol na 2 babae na nanloko umano sa kanya. Makibalita tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Sa CCTV footage sa Barangay Paho, makikita ang isang lalaki na nakaupo sa kanyang motorsiklo na parang may inaabot na pera sa 2 babae. Matapos makuha ang inabot ng lalaki, nagsitakbuhan ang dalawa. Sinubukan silang habulin ng nasabing lalaki pero hindi na niya ito naabutan. Ilang sandali pa, makikitang may bitbit na tubo ang lalaki. Hindi na nakuha ang sumunod na nangyari. Pero bigla na raw nitong pinaghahampas ng tubo ang mga empleyado ng bakery. Ini pengutan na niya sendiri dili mereka tubag. Tung yanaan ko niya bunalan ko niya dili ko niya. Ipugpug siya, sir? Inuman man siya pero dili gid siya nga hubog nga barang siya pero kainom siya. Sa impormasyong nakuha ng barangay, isang dating US Navy ang lalaki na nakilalang si Christopher Brewer. Nahuli na rin daw ito sa kasong malicious mischief noong nakaraang buwan. Naniniwala raw ang lalaki na kakilala ng 2 babae ang mga empleyado ng bakery na pinaghahampas ito ng tubo. Pagkahuman niya, ana siya nga kanang kung musubong mi sa pulis, kanang balikon mi niya diri. Nakatakdang sampahan ang kaso ng management ng bakery ang dayuhan. So muna mo-file sila og grave threats, unya na igo man ang maong baker, mo-file sila og physical injury o malicious mischief kay nisulod man gyud siya dito sa tindahan gyud mismo. Luan Merondina, Nagbabalita, Pilipinas. 2 hindi pa nakikilalang lalaki sa Cebu ang namaril sa gate ng Talisay City Jail. Paniwala ng pamunuan ng bilangguan, posibleng may kinalaman sa Greyhound operations ng kulungan ang pamamaril. Nagbabalik si Luan May Rondina ng GMA Cebu. Pinaulanan ng bala ang Talisay City Jail pasado hating gabi ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng 2 lalaki sakay ng motorsiklo. Saglit itong huminto sa Gate 1 ng Talisay City Jail at agad umalis. Hindi malinaw sa CCTV kung ano ang ginawa ng mga lalaki dahil madilim sa lugar. Tinamaan naman ng kilat ang isa pang CCTV sa bilangguan nitong mga nakaraang buwan kaya hindi ito nagagamit. Paniwala ng warden, posibleng ang 2 lalaki ang may kagagawa ng pagpapaputok. 14 ang tama ng bala sa gate, habang 13 empty shells naman ang na-recover sa lugar. Katong backride, posible siya ang nitira, no? Kay kita na to, itong paghunong nila nga iyang gitago ang katong gigamit niya nga medyo taas nga caliber. Wala namang nasugatan sa nangyari. Hindi rin nakita ng mga nagbabantay ang insidente. Ayon sa OIC ng City Jail, maaaring may kinalaman ito sa mga isinagawang Greyhound operation sa bilangguan. Pinaigting kasi ito simula nang umupo sa pwesto ang OIC na si Jail Superintendent Hill Inopia noong June 6. Sa ngayon, limitado lang sa immediate family members ang pwedeng bumisita sa mga preso. Trabaho lang ta. Kaya kung mahadlok ta na, hindi ta maka-perform og tarong sa atong trabaho. Luan Merondina, Nagbabalita, Pilipinas.